May hindi alam ng karamihan na nanood at nagsubaybay sa debate namin ni Ostad Barcelon na may nangyari pala, mga kapatid, na yung mga kaharap mismo na nakaupo sa debate na mga babaeng Muslim ay nag-iiyakan sa resulta ng debate. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw? Tama lang. Ayaw yata tanggapin ni Ustads ang kamay ko. Itong debating ito, ang kahit pa nagdrama sila na may dala silang sariling pare daw, na hindi naman totoong paring Katoliko, pero kasama nila na Ustads ay yumakap sa simbahang Katoliko. At dahil sa pagyakap, isa namang Ustads na si Mr. Ibrahim Romas nanawagan pa. Po, mayroon tayong isang murtad. Itong pangalan si Dave, dating pare, nag-Muslim, tapos nag-murtad naman, bumabaliktad. At sinisiraan niya ang Muslim. Pero mayroon din tayong special po nga mga kamusliman natin, mga kapatid, nga sila po ang in charge sa sila po ang mga tinatawag natin nga mujahidin. Kung kilala niyo si Dave, kung itong nag-viral nga video nga dating Muslim nagmurtad at nagsasalita ngayon pinapahiya ang mga Muslim, ano mang ang ginagawa ninyo? Nagkaharap na kami sa debate nitong si Mr. Ibrahim Romas. Nanawagan siya sa mujahidin umano ng Islam dahil sa nagmurtad. Ano ba kayo? Religion of peace o religion of pieces? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Itong iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At inaanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay kung saan man kayo nakabase sa ating live streaming ngayon. Ilagay ninyo kung saan kayo ngayon nakabase, iba't ibang bahagi sa ating bansa, lalo na sa ating mga kapatid sa OFWs, sa iba't ibang bansa na nagsubaybay ngayon para alam natin kung saan napaabot ang talakayang ito. Kung maalala ninyo, isa sa mga timekeepers, dahil dalawa kasi sila, sa side ng mga Muslim ay si Ustads Dawood. Si Ustads Dawood na yumakap sa simbahang Katoliko. Dahil may challenge kasi si Ustads Barcelon, kung maalala ninyo. Sa totoo lang, ayoko nang magsalita tungkol sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, yung gusto ko agad showdown para umalim na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko na ang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot mo lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Saan talata? Sera 24:13. All of this is understood and Nakita niyo ba si Ustads Dave? Siya ang nanood mismo sa Biblia na binasa ko. in the Bible. Kaya, alis ka na sa pagiging Islam mo. Okay. Ayun lang. So, yung tanong niya, nasaan mababasa sa loob ng Biblia
pahayag si Ustad Dave nung yumakap na siya sa simbahang Katoliko. No? Ano yung pahayag niya? Cebuano ito. Nga usa ka Muslim nag-Katoliko Yung isang Muslim umano na nagkatoliko, mahimong ba't nangyari itong debating ito na naghamon talaga sila, pumunta sa office, naghamon ng isang debate dito isagawa sa Osami City. Dahil may ilan na kasi na mga Muslim na sa pagsubaybay nila sa ating programa, sila'y ganap na yumakap sa simbahang Katoliko. Kaya nga, may isa pang Muslim na tatawag talaga sa programa sa radio station at nagpabinyag na siya. Pinalitan niya ang kanyang pangalan na Philip. Nabinyagan na siya. No? Dahil diyan, naghahamon ng debate. At itong si Ustads Dave, no, Dawood, ay isa sa mga debaters ng Islam. Milyon-milyon pala ang halaga na budget para sa kanilang propagation. Para na ang mga Kristiyano ay madala nila sa pagiging Muslim. Pakinggan natin. Buddha, matingala, malipay, pero ang kasagaran, kinig yung mahibong, nga nung mubiyak pa man ko sa akong pagka-Muslim. Una, Ito, kanyang testimony. Bakit iniwan niya ang kanyang pagiging Muslim daw? naanan ako ang kanang gitawag ko fame. Nandyan na umano sa kanya bilang Muslim ang kanyang kasikatan. Sikat kay Luzon, Visayas, Mindanao, and even Luzon, Visayas, Mindanao, isa siya sa mga debaters kasi. At lalo na sa ibang bansa. to the other parts of tumakisgot ang kwarta na ana. Ngano man, kami nga mga gitawag og balik Islam, kami nga gitawag og mga Islamic propagators. Sila ang tinatawag na Islamic propagators. Pero mali yung tatawaging balik Islam dahil ang claim nila, ang Pilipinas ay Islam na umano at ginawang Kristiyano. Kaya sa propaganda nila, balik Islam. Pinangga kaayo. Pag-post pa lang nato sa Facebook, gilantan ko pagkasunod adlaw. Sa Muslim pa siya, nung nag-post daw umano siya sa Facebook na nagkalagnat siya, sunod araw, Kuan ako sa Inwitier, Palawan, Imholier, Western Union, Western Union, ang tugani na black ko sa Western Union kaya naman na-block pa siya sa Western Union. Bakit? I am receiving, there was a man na nakadawat ko more than 500,000 pesos. Meron daw buwan na nakatanggap siya ng mahigit 500,000 na yan Why na yung trabaho, isang yaw ang Islam, panagaag bugas, Yan ang kanilang taktika sa kanilang propagation na ipangaral ang Islam, bigyan daw umano ng bigas, yon ang taktika nila. Bigyan ng bigas, panagaag karni, karne, bigyan din ng karne, paiskuilangon ang mga anak, paaralin yung mga anak. dito sa Cebu, tagaan mo house and lot basta mag-Muslim mo. Sa Cebu daw, bigyan ng house and lot kung kayo'y yayakap sa Islam. Sino ba ang di madala diyan, lalo na sa mga Kristiyanong mahihirap? Sa hindi mag-Muslim. One time, napel ko debate dito sa Osamis, Windel Talibong. Ito, sa debate daw. Bakit iniwan niya ang pagiging Muslim? Sumama siya sa debate. Dito sa Sami, sila ang naghamon yan. Yung debate na yan, sa harap mismo
kauna-unahang debating na saksihan talaga na yung mga babaeng nasa harap ay nag-iiyakan. Panagaag bugas, panagaag karni, paeskwilangon ang mga anak. Dito sa Cebu, tagaan mo house and lot basta mag-Muslim mo. Inside Grabe, ano? Para lang iwanan ang pagiging Kristiyano. Bigyan ng house and lot daw umano para mag-Muslim. mag-Muslim. One time, happened to debate dito sa Osamis. Yung debate na naganap dito sa Osamis, kung maalala ninyo. Wendell Talibong versus Ahmad Barcelon. Si ako at versus Barcelon. Dahil may challenge kasi si Barcelon. May challenge si Barcelon. Tuloy muna natin. Yung nalapos Ahmad Barcelon, ayaw yun kung pangutana kung asa mabasa ang pulong Biblia, sunod sa Biblia. Ayan, may babala na daw umano siya bago ang debate. May babala na siya ni Barcelon na wag mong itanong kay Wendell kung saan mabasa ang salitang Biblia sa loob ng Biblia. Yabong ka. Dahil, yabo talaga. Ang hirong tundak ko. Hindi daw umano nakinig. Pangutana naman. Yun talaga. Tinanong talaga. Ginamit talaga na tanong. Ito bagay. May challenge pa. Sa totoo lang, ayoko nang magsalita tungkol sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, yung gusto ko agad showdown para umalim na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko na ang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot mo lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Saan talatan? Sira 24:13. All of this is understood in the Bible. Kaya, alis ka na sa pagiging Islam mo. Okay. Ayun lang. So, yung tanong niya na saan mababasa sa loob ng Biblia ay nasagot po ng Catholic Independent. So ngayon, asan yung sinabi niya na magiging Kristiyano siya pag mabasa? Hindi niya pinaninindigan yung pahayag niya. Kaya totoo tong sabi sa nagkomento dito, nagkomento ditong si Rimero, Religion of Lies. Hindi niya pinanindigan. Hindi niya pinanindigan na talagang magiging Kristiyano na siya. Ang nangyari, itong si Ustads Dave na siya ang tumitingin, balikan natin sa Biblia na binasa ko, tinitingnan talaga niya. Sa totoo lang, ayoko nang magsalita tungkol sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, yung gusto ko agad showdown para umalim na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko na ang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot ko lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Saan talatan? Sira Ayan, nakita niyo si Ustads Dawood. 24:13. All of this is understood in the Bible. Kaya, alis ka na sa pagiging Islam mo. Okay. Ayun lang. So, yung tanong niya na saan mababasa sa loob
ng Biblia ay nasagot po ng Catholic Independent. Yan. Yun ang nangyari. So, hindi pinanindigan ni Ustad Barcelon ang kaniyang pahayag na pag may mabasa, iiwanan niya ang pagiging Muslim. Iba ang nangyari. Si Ustad Dawood ang umiwan sa Islam. Salamat, pinakamata. Di panguta naman. Yan ako. Kung ang Cebu, malangoy pa, gilangoy na nato, pero ako'y nalipag-room sa uwaw. So, nahihiya daw umano siya sa resulta sa debate namin ni Barcelon. Oh. Nausman pa sa debate ni Wendell Talibong. Oh, so nauulitan pa umano, nauulit pa sa debate namin kanino? Versus Ibrahim Rumas. Oh, versus Ibrahim Romas dahil paiba-iba siya ng paksa. Umabot siya sa secret images kaya nag-object ako. Pero pinatuloy pa rin niya. Napagsamba ng larawan kaya ginamit ko yung kanilang footnote sa Quran na si Muhammad ay sinasamba. Ang sagot niya doon, may Muslim ngang sumasamba ng puno, sumasamba sa libing, may mga Muslim daw umanong sumasamba sa pira. Si Ustad Ibrahim Romas mismo ang nagsagot yan. Tuloy natin. Former 70 Adventist Evangelist. Ito basta ipangutana ganyan niya muto patakag tuba. Oh, so may nagtanong dito, kailan o mano nangyari? Mga 2006 pa siguro ito. 2006. At nasaan na si Barcelon? Tapos sa debating ito, wala na siyang debate, di ba? Namansin niyo? Wala na siyang debate. Pagkatapos sa debating ito. Hangtod daghan pa kayong nahitabo nga mga binayluay sa mga pulong. Niabot sa punto nawa na po kumahimutan. Ganman, kung ikaw di ay ang tao nga naay tinguha sa imong kasing-kasing nga nangandoy kagkamat. Yan. Umabot na sa punto na gusto na talaga niyang iyayakap sa simbahang Katoliko, mga kapatid. No? Kaya noong yumakap siya sa simbahang Katoliko, sa totoo lang, nagduda pa ako. Nagduda pa ako kay Ustad Dawood. Totoo kaya ito? No? Pero pinatunayan talaga niya. Totoo. So, ngayon, sa cross-examination kasi, malaman ninyo kung bakit si Barcelon ayaw niya tanggapin yung kamay ko. Tama lang. Okay. Meron pa, pwede pa pumunta na Ustad. So, yan, ayaw talaga niya tanggapin. Bakit? Nung tinanong ko na siya, patay sa paksa, ito nangyari. Ang dami mong dalang Biblia. Sabi mo kanina, di mo yata nabasa ang Biblia sa Tagalog at Bible sa English. Ang ating paksa, so the Bible is an inspired word of God. Ang tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 o 15 hanggang 16? Sa Bibliang dala mo, the Living Bible. Sang-ayon po dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17 na binasa mo rin kanina. Sa Living Bible. Ang Living Bible. Yes, Hindi po ito sa Katoliko, sa imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. May dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So, hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. Hindi kinakalit. Okay, sandali lang po. Okay, ang tanong po ay ganito. Sa Living
Living Bible ay babasahin mo ang salitang Bible na dala ni Ustaz Barcelon. So ngayon, kukunin na po yung Living Bible para babasahin po ng negative side kung andyan po ba talaga yung salitang Bible sa loob niyan. Konting katahimikan lang po ha. Konting katahimikan lang po. Hindi po nakakapag-concentrate yung mga gwapo nating mga debater po. Tahimik lang. Up to 16. Ito po ang makakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Biblia ang dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Opo. Konting katahimikan lang po. Okay, ano pa? Okay. Hindi po ako sangayon. Okay. Hindi sa kayo siya. Follow-up question. Bago pa lang nabasa mo ang dala mo mismong Biblia na the whole Bible. Ngayon, sabi mo hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Kung ngayon mariin mong pinabulaan na yung ginamit mo at binasa mo ay nasa loob mismo ang salitang Bible? Pinabubulaanan ko po. Maraming salamat. Sunod na tanong. Sa ngayon ka na ang ating paksa ay nabasa mo sa dala mo mismong Bible? Sangayon po ako. Okay. Kaya ka po ako nagbasa eh. Kanina sabi mo, hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Ngayon, sinabi mo sang-ayon ka nabasa mo. Alin ang totoo? Ako nga nagtanong sa inyo yan eh. Alin ang totoong Biblia? Ito ba o yun eh? Bakit pinabalik sa akin? Yan ang bahagi sa debate, mga kapatid. Kaya nagbigay ng testimony si Ustaz Daud, nag-react si Ustaz Romas. Ito, nagiging kaharap ko din ito sa debate. Oh? Pero nanawagan siya sa mga mujahidin daw. Po, mayroon tayong isang murtad. Itong pangalan si Dave, dating pare, nag-Muslim, tapos nag-murtad naman, bumabaliktad, at sinisiraan niya ang Muslim. Pero mayroon din tayong special po nga mga kamusliman natin, mga kapatid, nga sila po ang in charge sa sila po ang mga tinatawag natin nga mujahidin. Kung kilala nyo si Dave, kung itong nag-viral nga video nga dating Muslim, nagmurtad at nagsasalita ngayon, pinapahiya ang mga Muslim, ano mang ang ginagawa ninyo, pero ako po ay nagre-remind po lamang na layunin po nating mga Muslim na maipataguyod, mahusay ang Islam sa kapayapaan at to defend Islam. Ang ating po mga ninuno, Commander Bravo, lalo na, alam ko po, kayo po ay lumalaban po sa Islam. Kayo na po ang bahala sa taong ito, kung ano po ang inyong sa korte po, sa Islamic Court, kung ano man ang inyong hustisya, ako lang po ay nagre-remind nga tayong mga Muslim, layunin po natin kung sino man ang naglapastangan sa ating mga Muslim nga kapatid, totoong mga Muslim, at sino pang naglapastangan sa Islam, layunin po, hindi lang sa mga mujahidin, layunin po ang alipunin itong klaseng mga tao sa ngalan po ng jihad. Grabe, no? Kaya nga, yun bang religion na pinaniniwalaan mo, pinanindigan mo, yun ba ang sinasabi mong religion ng kapayapaan? Ha?
Religion of peace o religion of pieces. Kaya may mga Muslim nag-comment na please take down this video, no? Oh, so mas mabuti ba yung ibang mga Muslim na hindi sumang-ayon sa pahayag mismo nitong si Ustad Ibrahim Romas? At may katanungan dito sa si Jason Roman sa Malaybalay Bukidnon. Maninoy, maayong hapon. Kumusta naman si Bro Dave? Na ospital man to sa niaging tuig. Oh, si Bro Dave na yes, na ospital yon. Siya ay sumakabilang buhay na. At ipanalangin po natin mga kapatid ang kaluluwa ni Bro Dave Diaz, no? Dahil sumakabilang buhay na siya. Pero yung pagdududa ko na totoo ba talaga yung conversion niya, pinatunayan talaga na totoo yung conversion. So, balikan natin. Noong si Barcelona ang nagtanong sa akin, ito ang resulta kung bakit nag-iiyakan yung mga babaeng Muslim sa harap mismo. Parang nawala na siya paano magtanong. Nawala na talaga siya. No? Okay, handa na siya. Timer. Okay, sayo ako na. Sa kabutihan ng lahat, hindi ko pwede pong interpolate ang ating kapatid, kundi para sa kanyang kabutihan at kabutihan ng lahat, magtatanong lang ako ng mga bagay na sinabi niya kaninang isa-isang contradiction. Unahin mo yung una, sinabi mo kapatid. Okay, tanong. Nagtanong na ako. Tanong. Ayun nga eh. Yung sinasabi mo mga contradiction, kasi diyan ko sasabihin ngayon ang pangalawang tindig ko. Okay. Hindi yung tanong. No? Hindi yung tanong. Tanong ko yun. Hindi yung May tanong. question mark yun. Oo. Ulitin mo yung sinasabi mong contradiction sapagkat hindi mo nga naintindihan. Oo, hindi yung tanong. So magtanong ka. Yun ang tanong ko, Mr. Moderator. Oo. Utos yun, moderator. Ulitin mo. Hindi yung tanong. Okay. Pinauulit ko ang mga sinasabi niyang contradiction. Iisa-isahin ko mamaya sapagkat sa totoo lang, pinakikinggan ko lamang siya at hindi ako nagsusulat. Ngayon, isusulat ko lahat yung mga sinasabi niya. Pero tanong ko ulitin niya lamang, question mark. Moderator, hindi yung tanong, utos yun. Hindi yan problema ko kung hindi siya nagsusulat. Okay, so ayaw sagutin ng negative side. Magtanong ka. So, palitan na lang. Sabihin mo isa-isa kung ano yung contradiction. Kalimutan na ni Ustad paano siya magtanong. Pwede mo bang ulitin yung mga contradiction sinabi mo kanina? Okay. Ito, pwede mo bang ulitin? Request yun. Hindi yung tanong. Utos, request, gawin mong tanong. I will answer you. Okay, so ganito na lang. Yung marinig niyo sa background, yun ang mga babaeng Muslim na sa harap. Tanong na lang din, no? Tanong na lang yun. Kaya hindi man sasagutin yung request. Saan yung mga talatang pinagbabanggit mo kanina na contradiction? Tanong. Yun ang tanong. Yun ang tanong. Oh. Yun ang tanong. Okay. Isulat mo. Ginamit ko kanina ang naturang talata 37:11 sa Quran, we created out of sticky clay. Habang sa kapital, we created out of plastic clay. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Okay, so i-klaro natin ha. Yung unang contradiction na sinasabi niya sa 37:11, sinabi doon, stick clay.
Doon naman sa isa, ano yun? Talatang 22? Yung plastic clay, saan mabasa yun? Sa naturang talata rin. Sa natuwang talata pa rin. Oo, sa So, naturang stick talata. clay, tsaka plastic clay. Sa isang talata lang yun. Galing kay Victor at kay Yusuf Ali. Sunod na tanong. Yung mismo, sabi mo lahat yung mga contradiction doon, ano? Sunod na tanong. Utos na yun. Saan yung mga talata na sinabi mo kanina na mga contradiction? Okay. Unang talata yun. Pangalawang talata. Ginamit ko kanina ang chapter 22 verse 47 at chapter 70 verse 4. Sunod na tanong. Yung pangatlo. Pangatlo pa rin. Okay. Ito ang pangatlo. Ginamit ko kanina ang Quran chapter 2 verse 29. Quran chapter 29 verse 27. Sunod pa rin? Okay. Ginamit So makita natin sa background yan, nandyan nag-attend si Attorney G1 Paisones. ko kanina ang Quran chapter 18 verse 86. Quran chapter 18 verse 90. Quran chapter 36 verse 38. Dagdagan pa? 36-38 mo, ano yung sinasabi mong contradiction? Okay. Anong sinabing contradiction? 36, 38. 38. At ang tanda pa rin para sa kanila ay ang araw na umikot lamang mismo sa sariling kinalagyan nito. Kaya ito'y contradiction sapagkat walang science na nagsabing ang araw ay umikot. Sunod na tanong. Wala na? Yun ang bahagi mga kapatid. No? Malaking halaga daw ayon kay Dave ang para sa propagation ng Islam. Pero sana paabot ito sa ating mga kapatid na tinatawag balik Islam. Kayo ang magdesisyon kaugnay sa debating ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Windel. I am happy, I am alive, I